What is up, boys and girls? It's your dog Kevin P and welcome back to my channel. Ayun. First of all, babati muna ako sa inyo ng Happy New Year. Kasi ngayon lang ulit ako nakapag-vlog dito sa channel and medyo naging busy nung mga nakaraang panahon. Kaya hindi ako nakapag-vlog. So, yeah. Nakaka 2 weeks na tayo ng 2024. Medyo marami na nangyari and I hope maging blessed pa rin yung mga susunod na araw natin within 2024. For today's video ay pag-uusapan natin kung bakit mahal ang mga concert ticket prices dito sa Manila. Actually, ayaw din naman ng mga concert promoters na maging mahal ang mga ticket prices ng mga concerts sila. But meron mga factors na nagpapamahal sa ticket prices ng mga paborito nyong artists and nilista ko yung some of them. Alright? Lalo sa international music scene. Before that, please subscribe to my channel and hit that notification bell para maging updated kayo sa mga latest videos ko. So let's do this! Una na riyan ang demand of the artists or yung request ng mga artists. Okay, some of concert tours ng mga paborito nyong artists requires demands and sa technical and hospitality riders nila. Some promoters or some artists nag-require ng mga request nila para ma-meet yung demand ng artist and some of the items ay hindi available dito sa Pilipinas. For example, sa mga gitara, sa mga band, sa mga drums, sa mga sound system, ganyan. Yung ibang artist, lalo yung mga large scale na concert touring artist, nagre-require ng meticulous na sound equipments. So, yung ibang equipment, hindi available dito sa Pilipinas. So, some promoters bumibili pa. Yung iba, bumibili pa sa ibang bansa, papaship dito bago pumunta yung artist nila dito sa Pilipinas. And pinapaship, pinapakargo, ganyan. It takes months para yun nga mapadala dito. Ano yun? Kasama yun sa nagpapamahal ng ticket prices. Mamaya, i-explain ko ulit yun. Plus, yung stage design. Alright? Merong mga artists na masyadong elaborated yung mga stage production nila. So, kinakargo pa nila yun from other countries ng tour nila. So, for example, sa Singapore yung last na tour nila, tas next na yung Pilipinas, ipapakargo pa yung ibang equipments ng stage. So, yun, nagpapamahal pa rin yun. Dahil doon, dumadagdag yung gastos ng promoters. So, mamaya i-explain ko ulit yun. Okay? Doon lang muna tayo sa demand ng artist. Number 2 ay ang inflation. Okay? Kasama yan sa major factor ng kung bakit mahal ang concert ticket prices dito sa Pilipinas. Okay? Lahat ng products and services ay tumataas ngayon. Lalo sa panahon na ito. Even talent fee ng mga artists from local to international ay tumaas na rin. Lalo na nung nagkaroon ng pandemic, di ba? Halos lahat ng artists tumaas yung talent fee nila due to pandemic kasi di sila nakapag-tour ng 2 years nung nakaraan kasi nga nagkaroon ng pandemya and ngayon lang ulit bumabalik yung concert scene. Kung nakita kayo ng posters, for example, from 10 years ago, bakit ang mura nung mga ticket prices lalo sa VIP section, hindi pumapalo ng 10K yung mga concerts noon. While ngayon, pumapalo na ng 20, lalo na sa mga major artists, 20,000 pesos yung ticket prices. Well, that was 10 years ago, man. Yung 10 years ago na yon na 10,000, mahal na yun. Okay? Mahal na yung value nung presyo na yun
Noong panahon na yun, nakaka-apekto talaga yun sa ticket prices, yung inflation. Number 3, lack of specified venues. Meron tayong 20,000 seating capacity venue such as Smart Araneta Coliseum and Mall of Asia Arena. Meron din tayong 2,500 capacity na New Frontier Theater. Meron din tayong 1.5 Skydome and Samsung Hall. Also, meron din tayong Philippine Arena na 50,000 seating capacity. Bakit lack of specified venues? There are concert tours na requires elaborated stage. For example, si Taylor Swift, yun na nga, yung kay Taylor Swift na Eras Tour. Ang tour niya, or ang stage niya, pahaba, which hindi kakasya sa Philippine Arena. Lalo na yung stage na yon seated pa. So, kung papaiksiin yung stage at dadalhin dito sa Pilipinas, bababa yung capacity kasi may seated pa. Gets nyo? So, hindi siya kakasya sa Philippine Arena. Bakit hindi na sa football stadium? Meron naman tayong football stadium such as Philippine Sports Stadium, yung tabi ng Philippine Arena, tsaka yung New Clark City Football Stadium sa Tarlac. Ang capacity kasi nun, nasa 20 to 30,000 lang. So, hindi siya fit doon sa requirements ng concert tour na Eras Tour. So, parang mababa yung capacity ng football stadium na yan. Kakasya doon, oo, pero sabihin natin, baka nasa 30,000 plus or 40,000 lang yung magiging capacity doon kung yung Taylor Swift Eras Tour ay dadalhin doon sa Philippine Sports Stadium or sa New Clark City Stadium. Meron din yung sa Davao, sabi 80,000. Kingdom, yun, Kibuloy. Pero ang problem naman doon, kaya ba yung logistics ng Davao City to host such kind of events na stadium shows? Kakayanin ba ng airport? Kakayanin ba ng hotel within the region? You get my point? So, di pa siya fit sa ngayon. Unlike sa dito sa Manila or sa Luzon area. Number 4, lack of government support. Sa Singapore, lalo na yung mga major events nila ay supported by their government when it comes to entertainment. Kasi ang paniniwala nila, if you bring this kind of event, it will attract more tourists. Dito naman sa Pilipinas, meron mga events na pinondohan or sinuportahan ng government natin, such as, I think, Miss Universe ata, 2017, lalo na yung SEA Games, yan. Pero sa concerts, parang bihira kasi, kumbaga, ang concerts ay privately investment siya ng isang private company. Yun yung concert promoter. Yung lack of government support, kulang yung suporta ng gobyerno natin for our entertainment. Hindi lang naman sa entertainment, sa showbiz and arts, culture, lalo na sa music. Isa pa, yung mga promoters ay nagbabayad pa ng huge tax. Sobrang laking taxes na nakaka-apekto sa ticket prices ng mga shows. Naglalagay pa sila sa city government. Even barangay, man. Naglalagay pa yung mga concert promoters sa mga barangay na nakasasakupan ng venue. Minsan, nagbibigay sila ng complimentary tickets, which pwede naman sanang magamit yun or mabibenta yun sa mga fans, ganyan. Hindi naman lahat, hindi lahat, okay. May mga certain shows na ganun, okay. Pero yung sinasabi kong huge taxes na binabayaran ng promoter sa city government or sa government natin. Talagang nakaka-apekto yun sa mga ticket prices natin. At pang-lima, promoter's choice. Hindi lahat ng promoters ganito, okay? Tinatasan nila yung prices depende sa demand ng artist. Kung gaano kalaki, kung gaano karami yung demand ng fans for the artists. Sige, sabihin natin, ayaw nilang mahal yung mga concerts nila. Pero, since kailangan nilang ma-meet yung certain demand ng artists at saka yung ticket sales, kailangan nilang umabot din sa quota. Ticket sales ng concert tour na yun ay kailangan nilang
itaas yung ticket prices. Depende yan sa tour. Meron din yung iba na yung artist ay walang tour around Asia, Australia. So, kung yung artist na yun ay walang tour Asia, Australia, and that directly dadalhin mo siya from their hometown, for example, from US or from Europe, mas mahal yung babayaran ng promoter kaysa doon sa may tour around the region. So, kasi ikaw yung magsasagot ng airfare nila. Unlike kung may tour yung artist around Asia Pacific region, alright? Gets nyo? Kasi paghahatian yan ng ibang promoters around the region. Mas mahal yung directly kukunin mo yung artist from their homeland sa US or Europe than nakatour na yung artists around the region. Pero yun, yung promoter's choice talaga. Bihira lang sa mga shows. Pero yung iba napapansin nila, bakit mahal itong show na to than other shows? It depends, man. Like, depende yan sa demand ng artist. Kumbaga, gano'n pa kalaki yung fan base or gano'n ba karami yung bibili na tickets for that tour or for that concert than this concert, diba? So, yun. And there you have it. That's my opinion kung bakit mahal ang mga concert ticket prices dito sa Pilipinas. Kung may nakalimutan na akong sabihin or may dadagdag pa kayo sa aking opinion, ay please comment down dyan sa comment section. Also, please subscribe to my channel kasi may mga susunod pa ang vlogs na gagawin na this weekend. So, yun po. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam. Aura here.